So, tingnan natin. Love spread. Love reading tayo. This reading is not for everyone. So, takes what resonates and leave the rest. So, welcome to my channel. Welcome to my account. So, welcome here. Another reading for you guys. So, this is not for everyone as I said, okay? This is a timeless reading and para to sa mga couple relationship, para sa couple. Because this reading, kumbaga, kung i-compare to sa private reading, dapat pareho kayong nasa harap ko. Kasi yung message dito is pwedeng sa'yo at pwedeng para sa person mo. So, let's see. So, this reading is, meron siya sa private reading ko. If you want to book a private reading with me, month of May is still open. So, you can just message me, PM me, personal message me. And if mapapanood ninyo to sa YouTube channel, you can click the link on my bio. Meron doong link ng blue app ko and just message me there. So, love, ultimate tarot, love spread. Let's start. So, in the past, meron na talaga kayong hindi pagkakaunawaan, pagtatalo ng person na to sa past pa lang. Dahan-dahan na kayong nawawasak nitong person na to. Confusions, hindi alam kung saan patutungo. So, possible na meron ng betrayals, pain na almost na maghiwalay na or baka nga naghiwalay na talaga kayo nito for some of you, and some of you like almost nandun na kayo sa point na complicated na yung relationship ninyo. May mga hindi na pagkakaunawaan dito, pero some of you is yung parang hindi lang paalam kung whether pahiwalay na to or magi-stay pa. So ganun na katindi yung nararanasan ninyong problem ngayon ng person mo. May umalis na kasi dito, parang gusto nang umalis or may umalis na talaga emotionally dahil ang bigat na ng mga pinagdadaanan talaga dito. Promises na hindi na natutupad, na parang wala na din pakialam sa relationship, parang mga ganung mga bagay. So, at this present, nalobat ako. So, at this present, itong person na to is, I think, nagpaparamdam ulit. So, might be naghiwalay kayo. And ngayon, nagpapakita siya ulit ng motibo na parang gusto niya na naman na bumalik. So, siguro sa part niya is nagkakaroon sa kanya dito ng realization na mali yung ginawa ko. Baka sinasabi niya to sa'yo. Nag-sorry siguro siya sa'yo. Mali yung ginawa ko and gusto ko this time na maayos tayo. Might be gusto ko maging honest and sincere this time. Ayusin ko na talaga to and gusto ko na kasama ka towards the victory of my life. So, yung feeling mo dito is parang ang gulo. Parang na-stress ka. Parang gusto mo muna, wait lang, parang gusto ko muna ng peace of mind. Dahil parang magulo na yung sitwasyon natin, lalo mo pang pinapagulo na hindi ko naintindihan kung totoo ba yung sinasabi mo sa akin o hindi. So, yun yung nararamdaman mo ngayon. Parang na-stress ka, na parang feeling mo
wait lang, I wanted to have some space, could be first, para pag-isipan ko muna ng mabuti to or what. So, yung feeling naman ng person mo is, parang gusto niya dito na, parang feeling niya sa'yo na napagod ka na mag-antay. Yun. Kasi feeling ko kasi siguro pagtanggi mo sa kanya or when bumalik siya sa'yo, gusto niya na naman nag-sorry siya or whatsoever, sabi ko kanina, parang parang hindi ka sure sa pagbabalik niya. Kaya naramdaman niya na baka napagod ka na mag-antay sa kanya, baka ayaw mo nang maniwala sa kanya, baka pagod ka na and ayaw mo na siyang tanggapin ulit. So, ano yung positive dito? Is honestly, yung pagbabalik ng person mo, totoo talaga yun. Like, gusto niya talaga ng commitment with you. Gusto niya maayos kayo talaga. Siguro may mga realizations. Kasi dito nga, meron nga talaga siyang awakening realization na mahal ka talaga niya. Kaya totoo yun. Yun yung positive dito. Mahal ka talaga. Wait lang. Mahal ka talaga niya. Ay, sorry. Mahal ka talaga ng person na to. And totoo, gusto niya talaga mag-offer sa'yo ng goals together, new beginning, commitment, and yung mabalik yung harmony ng pagmamahala ninyo. So, siguro feeling ko nakapag-decide din to siya. Hindi din siguro to sabihin na madalian yung pagde-decide nito. Kaya nga naramdaman niya siguro napagod na to siya mag-antay sa akin. Ngayon na bumabalik ako, baka ayaw niya na akong tanggapin. Mga ganong mga bagay. Kasi ikaw parang hindi ka na sure, na stress ka na bakit siya pa bumalik sa mga nangyari sa inyo. So, yun yung positive doon. So, ibig sabihin, hindi mo alam to, na ito talaga yung gusto niya mangyari. But the negative here is, wala pa siyang naipapakita. Okay? Kaya ikaw confused ka kung totoo ba talaga to. Kasi parang nakikita mo sa kanya, it's just someone na parang hindi siya seryoso sa mga sinasabi niya. See? Parang siya yung someone na feeling mo ang taas ng pride niya. And kaya siguro hindi ka makapaniwala na babalik siya for you. Magpakumbaba siya para sa'yo. Kasi mahal ka naman kasi talaga niya. Pag yung tao na ma-pride at magbabalik at makapagkumbaba talaga sa'yo because mahal ka niya. Kasi kung hindi niya mahal yung isang tao, wala kang magagawa. At wala siyang gagawin para ma-please ka. So, yes, totoo na he did walk away emotionally talaga from you. Pero nahirapan siya nung nawala ka. Kaya bumalik siya. And yung negative na dito is hindi mo pa nakikita itong gusto niyang mangyari. Dahil nga sa nangyari na nag-separate kayo, and also na sinaktan ka din talaga niya. Nasaktan ka talaga sa mga nangyaring ito. So, yung hope mo talaga dito, of course, still, you are really hoping na kung babalik man siya at seryoso siya sa pagbabalik niya, you're really hoping na mapunta na talaga to sa commitment, like marriage or something like that. You are really hoping na dito na talaga siya hahantong, dito na siya mapupunta. And your fear here is baka ginagago ka na naman niya ulit, or pinapaikot ka na naman ito ulit, or pinapaniwala ka na naman ito sa mga bagay na hindi na naman totoo. Na baka maniwala ka na naman sa kanya, then suddenly lulukuhin ka lang din niya ulit, or same thing na mangyayari before. Your aim kasi talaga dito is to have that confidence sa sarili mo na
parang mas maniniwala ka sa sarili mo kaysa sa kung sino man. Kumbaga, loving yourself, prioritizing yourself, having that confidence na kaya ko, independent ako, kaya ko nang wala ka. This is really your aim here, na hindi ka yung parang someone na magiging weak nang walang lalaki or a person or a partner in your life. You are someone, this is your aim na magtagumpay ka kahit wala siya. So what you need to avoid here, if this is really what you want, then avoid accepting this person again. Let's clarify. Okay. Feeling ko kasi yung yung naghiwalay kayo ng person na to. May nalaman ka kasi about this person eh. So, I think may nalaman ka na may kaiba siyang ka-commitment, may iba siyang committed siya sa iba as well. Baga may iba siyang karelasyon na seryoso before, or either na, yeah, I think yun yung nangyari sa inyo kasi hindi ko pa naman nakikita dito yung marriage eh. So, nalaman mo to na mayroon din pala siyang ibang kaseryosong relasyon before, o baka pinagsabay pa kayong dalawa or something. Kaya din siguro sinasabi dito ng card is, ito yung kailangan mong i-avoid, na to accept this person, itong offer ng person na to. Dahil sa, there is a possibility na baka mabago pa yung isipan niya. And if this is really what you want, not to focus on your life muna, then why not do it? So, the environmental factor here is, yun na nga yun, is yung someone, itong person na to. This is what you know. Ito yung hindi ka inosente about. Ito yung nalaman mo sa kanya na nagkaroon talaga siya ng iba, like nagkaroon din siya ng commitment sa iba or relationship, serious relationship sa iba. And ito yung alam mo, nalaman mo, alam niya na alam mo, is something like that. The other people involved here is might be meron to silang anak. Or nabuntis ba to siya before kaya kayo naghiwalay, or nalaman mo na may ganito siya, might be ka-live-in ba to, kasi wala pa naman ako nakitang marriage eh. Ka-live-in niya ba to, nagkaanak ba sila? So either way, kung saan kayo naka-resonate. So as I said, pwedeng nung time ng pag-relationship ninyo, nakabuntis siya, so nakabuo siya ng pamilya, kaya siya nawala. And now, na-realize niya na nahirapan siya nang wala ka, bumalik siya. Or, nalaman mo na meron pala siyang binuong pamilya nang hindi mo alam. And nalaman mo kaya naging ganito kayo. And then, bumabalik siya because siguro na-realize niya na kailangan ka pa din niya. Hindi ka niya pa rin kaya na mawala. Mahal ka pa din niya. So, either way. So, kasi ito yung other people involved, the responsibilities or children or child could be ng person na to, which priority niya to. So, the actions that you need to take here is, I think this is for your person, itong action na to. Kung sa tingin niya na sa pagpasok ng relasyon na to is magbibigay lang sa kanya ng challenge, wag niya na lang pasukin to. Kung sa tingin niya na pinasok niya tong relasyon na to ulit, available siya and free siya, hiwalay na sila nung isa at wala na talaga like official, wala na, nagkaintindihan na, nag-usap na maghiwalay na, then okay, tuloy niya to. Gagawin niya yung best niya, ipapakita niya sa'yo, i-prove niya sa'yo na seryoso talaga siya sa'yo, na totoo yung mga sinasabi niya whatsoever, kasi yun naman yung inaantay mo sa kanya eh.
Ito yun yung gusto niya. Pero di niya pinapakita sa'yo yun. Walang clarity, walang action. And yun yung inaantay mo. So, the unknown factor here is your person is even confused. Kumbaga, bumalik lang siya sa'yo nang hindi siya ready, hindi siya prepared. Sadyang siguro na-miss ka lang niya. Nakita ka lang ba niya somewhere social media and then na-miss ka niya, naalala ka niya, na-miss niya yung nakaraan ninyo and bumalik siya sa'yo. So, hindi siya ready na to come back talaga sa'yo, like seriously. Kasi still na confused pa din siya sa sitwasyon. Kaya siguro yung advice or what you need to avoid here, kaya siguro yun yung sinasabi ng card na avoid mo siyang tanggapin ulit or about for the new beginning because possible nga na magbago na naman yung isipan niya after. See? With this Eight of Pentacles in reverse, pwedeng darating na naman yung araw, hindi na naman siya makapag-focus sa'yo dahil na naman na baka magkaintindihan na naman sila with that someone. And baka magbibigay na naman to sa'yo ng pain, hindi ka makakatulog sa gabi, anxiety or stress or depression pa nga because of may involved na naman siya with another relationship. So, na itatago niya na lang ulit sa'yo. So, and ikaw, dahil mahal mo siya, tatanggapin mo siya ulit, then maniniwala ka na naman sa mga sinasabi niya sa'yo. So, the outcome here is lalabo din naman kasi kayong dalawa dito eh. Kaya nga parang sign na din to sa'yo, itong nararamdaman mo sa pagbabalik niya. Parang sign, ito na yung parang sign sa'yo na pag-isipan mo ng mabuti yung decision mo. Kaya parang as a point ka na parang hindi ka sure or parang na-stress ka sa kakaisip kung bakit pa siya bumabalik. Questionable to para sa'yo because this is already your sign from your spirit guides telling you na mag-isipan mo muna ng mabuti yan. Kasi pag yung sign na bumabalik yung person mo with the right person talaga, ikaw mismo ang alam mo mismo na ito na talaga yun, right person na to, bumalik ako, tatanggapin ko to agad dahil ramdam nyo yung pareho, yung soul ninyo pareho, ramdam ninyo na you are really meant to be. Yun. Pero pag hindi kayo meant to be, nandun yung question. Totoo na ba siya sa pagbalik niya? Ito na ba to? Or something. Kasi parang magnet lang yan eh. Di ba yung pag magnet, hindi sila compatible, maggaganyan siya. So, ganun yun. Parang maraming mga question, totoo ba siya? Hindi, ito na ba to? Seryoso na ba siya sa pagbalik niya? So, parang, ano na yun, sign na yun from you. Pero kung yung bumabalik sa'yo is really meant for you, or right person for you, right away yan, mag-compatible kayo yan. Yung magnet, mag-magnetize kayo right away, na hindi ka magdadalawang isip na tanggapin siya. So, dito pa lang, may sign na. So, lalabo din kayo eh. Lalabo din yung connection ninyong dalawa nito. For the outcome of this. Until sa darating yung araw, death card, matatapos talaga tong sa inyo. I think ikaw na to mag-choose to walk away emotionally from this. So, ganito, may nakikita pa ako ditong possibility of pagbabalikan. May possibility pa to. Pero, wala ding mangyayari sa inyo. Parang sinasabi din dito na, kung babalik ka pa sa kanya, ito din yung mangyayari sa inyo. Wala din, ending din, di ka din magiging masaya dito. Di din kayo magiging masaya. Magtatalo lang kayo, and may tatago pa din siya sa'yo with that someone. So,
Hindi din magigiba siya until sa maghiwalay din kayong dalawa. So, pero, if you watch this video and nag-guide ka from these cards, from your spirit guides, then magkakaroon ka ng idea. Ay, teka muna, baka yun na nga talaga. Ito na yung sign. Baka ito na yung sign na kailangan kong pag-isipan to. Kailangan ko siguro munang tignan, observe the situation, see the signs, or feel the signs, or kasi sa una pa lang may signs na tayo eh. So, observe this person, kung ano yung mga actions niya towards me, kasi aware ka, guided ka. Kasi sa totoo lang, itong feeling ng person sa pagbalik niya, kung ano yung sinabi ko kanina na positive, yun talaga yung nararamdaman niya. Yun, gusto niya talaga na magkabalikan kayo, gusto niya mag-commit sa'yo ulit, gusto niya na parang mabalik yung harmony ng pagmamahalan ninyo. But, hindi naman siya sure about forever. Kasi wala namang hiwalayan nangyari sa kanila nung person na yun. So, nakikita ko pa din na yung unknown factor dito sila pa din at ito yung magbibigay sa inyo ng problem. So, parang ano lang siya, parang pumasok lang siya ulit sa buhay mo nang hindi siya ready and hindi even siya sure na available ba siya or not. So, yun. So, you or your person might be Scorpio, Pisces, Cancer, water signs, Gemini, okay, Virgo, Capricorn, Aries, Sagittarius, Leo, Sagittarius, yeah, fire signs. Let's see more. Capricorn, Aquarius, Libra, Sun, Moon, Rising, Venus. So that is my reading for you. Thank you and God